Palakpakan natin siya. Ayan, knowing is the power of victory. Diba? Wherever in this world, laging ang greetings ay victory. Okay, asa ba kamay? At ay sasayaw sa Panginoon ng the best na pagsayaw. Sasayaw natin sa Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may saya. Saya, saya, saya,
John chapter 14 from verse 1. John chapter 14 from verse 1. And the following verses. John, kita niyo na po? Nakita niyo si John? John chapter 14 from verse 1 following, it says, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way, and the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me." My dear brothers and sisters, Gospel of the Lord Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus. Palakpakan po namin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! How many of you are trusting God? Nagtitiwala sa Diyos. Answer prayer kayo lahat. Okay, raise up your hands. Isa, dalawa, tatlo. Okay, nakaupo na kayo lahat. Okay? Our topic for today is about believer's trust. Ayan, believer's trust. Ano bang klase ang ating pagtitiwala sa Diyos? What kind of trust do you have? Ha? Anong klaseng pagtitiwala sa Diyos tayo ngayon, mga kapatid Kristo? So, believer's trust. The Bible says trust, it is a reliance on and confidence in a person. Remember, God is a person. Mahina. God is a person. Person, it has an instinct, mga kapatid. Ang Diyos ay mayroon instinct o yung mga senses, pag-iisip, ha? Ang Diyos ay mayroon tinatawag na yung 5 senses. Nakakadama siya, nakakakita siya, ha? Nakaka-taste siya, ay malasa. Ha? Eh sabi ko sa akin, taste me and you will see it. Diba? Pag natikman mo ang Diyos. Kaya po, yung pag-ibig sabihin ng person. So sabi ng trust, ang pagtitiwala, it is a reliance and a confidence in a person. And the Scripture affirm the total trustworthiness of God. Nais ng Diyos na ang ating pagtitiwala ay buong-buo na nakalaan sa Panginoon. Dito kayo tumingin. So, ano ba sinasabi ng Bible? Trustworthiness of God is basically in relation to His promises and to His people. Yung mga pangako niya, yung mga nakasulat sa salita ng Diyos, God's promises na pinangako niya sa kanyang mga followers, sa kanyang mga anak. Hinapakalaga po nito, mga kapatid Kristo. Ano ba sinasabi ng Bible? Tayo as Christians, tayo mga Kristiyano, as Christian, faith essentially trust in the person and character of God. Hindi lang sa Diyos, kundi maging sa atin as follower of Christ, kailangan tayo may tiwala rin. At higit sa lahat,
doon sa character of God, yung ugali ng Panginoon. Ano ba ang ugali ng Panginoon? Galatians 5 verse 22 to 23. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kagalakan, ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay kainahunan, ang Diyos ay kabutihan, ang Diyos ay katapatan, ang Diyos ay kabaitan, at ang Diyos ay pagpipigil sa sarili. If you let Him in your life, God will control you. Ang Diyos ang nagko-control sa buhay mo. Kaya hindi ka na makagalit kaagad-agad dahil ang Diyos ang may control ng buhay mo. Amen. Madalas sinasabi niyo yung iba kasi pinipilit mag-control sa sarili. Sarili ang nagko-control. So nandun pa rin yung galing sa puso. But if God led you to move in your life, siya yung magpo-control sa iyo. It means to say, you are no longer you, but God dwells in you. God is moving with you because you said to Him that you are only His instrument. Purihin ang Panginoon. Tayo mag-instrument lang ng Diyos. Ha? Kaya po yun ang sinasabi ng Bible. So, Scripture insists, ito ang ini-insist ng Biblia, that believers should be able to trust one another. Magtiwala tayo sa isa't isa. May tiwala ba kayo sa isa't isa? Amen. Sabi na. Kaya may tiwala sa isa't isa. Lalo na sa inyong husband. Kahit na yun ay ng ibang bahay na. Kahit kayo ay sumakabilang bahay na. Sabi ng isa, brother naman, sana sumakabilang buhay na lang. Ang sama naman. Kaya sabi ko, kayo, sa next Friday, pagbalik nyo, o next Tuesday, pagbalik nyo, magdodrawing kayo ng inyong pinakananais. Idodrawing nyo na. Then, sa bahay nyo na idodrawing nyo. Tapos pagdating dito, isusunod nyo na lang sa inyong prayer. Idodrawing nyo na. Gusto nyo, halimbawa, babalik yung mister nyo, idodrawing nyo na yung mister nyo. Depende yun sa gusto nyo. Saan nakasakay yung mister nyo? Sa karo? O sa isang magandang Porsche? Sa kalesa. O nakasakay sa ano? Anong nakasakay? Nakasakay na sa ataol. Yan, i-drawing nyo kung anong gusto nyo. Sabi ng servant leader nung, ataol, naka-drawing. Brother Mike, kaya dinurowing ko yan, yung mister ko, nakalagay na sa ataol kasi patay na yung dati ng buhay at may bagong buhay na siya ngayon. Amen. Kaya, kung masama, yung mister nyo, i-drawing nyo, patay na. Patay na yung dating buhay. Nasa ataol na. At pagkatapos may katabi ng mga isang magandang kutuan, nakaupo siya doon. Minamasahe na niya. So, bagong buhay. So yung pagkakaroon mo, lahat ko yan. Mula nung Sunday, kahapon, ngayon, sinasabi ko sa inyo, mangyayari ko yan. If you have trust in God, kung kayo may tiwala sa Diyos. Diyan susukat ang aking pagtitiwala sa Panginoon. Kasi may mga tao walang tiwala sa Diyos, kaya kung kanina yung humihingi, pag nangangailangan ng pera, sino ang inaabangan? Yung Mumbai, yung may kaya ulo. Pero ang tao, tuloy ng Kristiyano, pero may tiwala sa Diyos, Diyos ang kanyang inaasahan. Bakit? Because God said that He will supply all our needs according to His riches and glory through Christ our Lord Jesus Christ. Philippians 4:19. Diba? 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 Yung pag i-insist ng Biblia, that Scripture insists that believers should be able to trust one another. Kaya kahit na masama yung gusto mo, pagtiwalaan mo pa rin yun, asawa mo pa rin yun. Amen! Hindi yung namatay yung iyong damdamin sa kanya. Wow! Remember the character, sabi natin kanina, the character of God, He is love. If Christ is in you, He is love. God is love. Amen. So, may papadamang yan sa iyong
mahal sa buhay. Amen, Lord. Amen po ba? So, yung po ang sinasabi ng banal na kasulatan, not only to one another, it also provides an example of false or misplaced trust. Minsan, ang ating pagtitiwala ay mali, hindi sa nararapat na pagtitiwalaan. In all areas of life, sa lahat ng area ng ating buhay, dapat ang Diyos ang ating pinagtitiwalaan. Amen. In your health, Amen. God said in the Bible that He is the God who heals. Amen. Siya yung Diyos na nagpapagaling. Hindi yung kung mayroon kang sakit, iba yung pinagtiwalaan mo yung magkakawas, espiritista, mangkukulang, manghuhula, lahat yan ay sa demonyo. Kung ikaw'y nagpapahula ka sa demonyo. That's all the work of evil spirit. Ha? Mga magkakawas, sabi ko yan ang buko Leviticus, sabi na ba ito? Pakinggan ito rin. In the book of Leviticus, sabi ko rito, ng banal na kasulatan, sabi ko ng verse 31, Leviticus chapter 19 verse 31, do not turn to mediums, mediums, or seek out spiritista. Bakit daw? For you will be defiled by them. I am the Lord your God. Kasaklang-suklang sa Diyos kapag ikaw ay lumalapit sa mga espiritista at mga mediums. Ano ba yung mediums? Yung nagpapagamit, sabi, mga nagtatrans, sasabihin, ay, yan, nagiging santo ninyo yan, nagyagamot. Ano mga ginagawa? Mga kapatid, hindi po yan sa Diyos. Yung mga nagagamot-gamot na nagsasabi, yung po'y nagiging medium sila, hindi Diyos ang sumasalit sa kanila, demonyo. Kaya pag kayo nagpapagamot doon sa gano'n, lalo kayong pagpuposes, lalo kayo maalitin ng demonyo. Tulad ako nasa Kuwait noon, na-poses ng demonyo. Tapos na yung prayer meeting, nagdumapit na, nagpapapray over, maya-maya, ang nanginginig na. Yung pala poses ka evil, bakit? Nung siya ma-deliver, nang ma-deliver na siya, tinanong ko siya kung anong history, bakit nagkakaganon. Mula sa pool, sila yung papagamot sa mga matatawa sa spiritista. Kaya na-possess, dala yung evil spirit. Mga kapatid. Kaya yun yung misplaced of trust. Misplaced of trust. Yung tiwala mo sa halip na sa Diyos ay itiniwala mo sa mga taong ginagamit ng devil. Sapagkat ang demonyo po'y espiritu na masama. Kung ang Diyos ay may instrumento, tayo man napapagamit, ang demonyo rin po ay gumagamit ng tao as their instrument. Kaya po, dapat kayo po ay may alam dyan. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, ang ating bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa kamangmangan natin, salita ng Diyos, akala natin sa Diyos, dahil gumagamit din ng mga religious articles, gumagamit din ng mga bagay-bagay na ginagamit natin, para tayo'y ma-deceive, para tayo'y maligaw, para tayo'y ma-divert ang paniniwala sa kanila. Kaya po, maging aware kayo dyan. So, ang tawag po dyan ay false or misplaced of trust. Mali yung pagtitiwala natin, hindi dapat sa kanila, kundi dapat sa Diyos. Sa Diyos. Amen. Amen. So, what are the importance of trust? Ano po ang kalagahan ng trust? Kailangan po yung sinasabi, putting one's trust only in God. Sabi po ng aking readings, John 14 verse 1. It says,
do not let your heart be troubled. Bakit nagiging problematic, asthmatic ang tao? Problematic, asthmatic at laging walang atik. Yun yung trouble. Ha? Nagiging problematic ka. Yun yung sinasabi nito, do not let your heart be troubled. Kasi kung ano-anong iniisip natin, ha? Pag wala tayong pera, pag wala na kung anong mga inaasahan, kaya nagkakasakit. Kasi nagiging problema niya lahat-lahat. Samantala sabi ng Panginoon, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi ng Panginoon, ayon kay Saint Peter, ang sabi ay pagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahan at ang Diyos ang kupok sa ating lahat. Halata ko yan sa palakpak ng tao. Hindi tayo mga problema. Dahil tama yung iyong pinagtitiwalaan. Tama yung iyong nilagyan ng iwala. Believer's trust. Kaya sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Sabi ni Jesus, trust in God. Siya mismo bilang anak ng Diyos, nagsasabi, magtiwala kayo sa Diyos Ama. And then sabi niya doon, trust also in me. Hindi lang pala sa Ama tayo magtitiwala, kundi maging sa anak. Ay yung iba gusto sa Ama lang lagi. Laging Ama at ang anak, i-reject. Ayaw nilang tanggapin yung anak. Maraming ganung samahan. Ginagamit yung pangalan ni Jesus, pero si Jesus naman ayaw papasukin. Sarado ang kanilang church, ha? Kaya yung iba pag nalate, hindi ka na pwede pumasok. Totoo po yan. May time card. Sarado ang pinto. Ha? Minsan may nahuli po na isang bata. May isang bata na nahuli doon sa pagsamba. Di umiiyak siya kasi gusto niya sumamba. Biglang may dumating na isang matanda. At ang sabi, nilibang yung bata. Sabi, tutoy, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo sila. Kasi, ako nga, yung pangalan ko nandyan. Ayaw ko nilang papasukin. Hayaan mo na lang. Puri natin. Jesus pa rin lang. Kasi Jesus ayaw papasukin. Sa puso natin, ayaw natin papasukin. Lalong walang tiwala ka sa Diyos. Bakit? Sabi ng Bible sa ating binasa, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Lahat ng paraan para makamtan mo ang mula sa Diyos ay dapat dumaan kay Jesus. Amen! We cannot receive God's promise and God's blessing unless you request it comes through the Lord Jesus. Kaya sinasabi, at ano bang hindi niyo sa Ama, sa aking pangalan ni Jesus, ay ipagkakaloob sa inyo. Sabi ng John 14, sabi ng Panginoon, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Bakit? Maraming taong humihingi hindi sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng punsoy, sa pangalan ng kung ano ng espiritista, mantatawas, doon humingi ng kagalingan, doon humingi na gumaling yung kanyang cancer, kaya hanggang ngayon may cancer pa rin. Hindi nawawala yung kanyang sakit. Kasi misplaced of trust. Mali ang pagtitiwala. Mali ang pinagtiwalaan niya. Dapat ang pagtitiwala natin, sinabi ng banal na kasulatan, do not let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng inyong prayer
walang tumpak at tama na nakapagbubukas ng pintuan ng langit. Yung lahat ang kumain answer prayer. Ang hina. Grabe, grabe, grabe. Amen po ba? Amen. Kaya, ilagay natin ang tiwala sa Diyos. Putting one's trust in God. Bakit? This trust, which is nurtured by an understanding of God's revealed truth. Kapatid, kapag sa Diyos pala tayo nagtiwala, ito'y nag-nurture, ito'y nakapagpapalago sa atin, ito'y nakapagtuturo sa atin, nurture tayo ng pagtitiwala sa Diyos, tumitibay tayo, lumalakas tayo, lumalago ang ating spiritual. At ang sabi naman na kasulatan, that understanding of God's revealed truth, katotohanan. Pag sa Kanya ka nagtiwala, pag sa Diyos ka nagtiwala, ang revelasyon ay katotohanan. Pag ikaw ay nagtiwala sa mga magtatawas at mga iba't iba na mga nagsasabing sila'y sa Diyos, mga kapatid, ang revelasyon ay kasinungalingan. Amen. Amen. So, kapag nagtiwala kayo sa Diyos, sabi lang, that understanding of the trust in God revealed truth, nagpapahayag ng katotohanan. At ito ba maganda? It finds expression of life. Nakikita mo kung anong karapat-dapat na expression ng buhay mo. Hindi yung expression ng buhay ng tao walang tiwala sa Diyos, laging pagmumura. Ang mukha nila mo. Yun ang expression. The expression of their life is not according to the will of God and not glorifying to God. Hindi nakapagbibigay ng hati sa Diyos. Bakit? Ang mga namumutawi sa kanilang bibig ay pawang karumal-dumal, not glorifying God. Yung madalas magmura dyan, iwasan nyo na yung pagmumura. Kung na mahilig magmura, mahilig sa Divisoria. Mahilig sa Jesus. Alam ka sa palakpak yun. Ang mahilig magmura ay mahilig sa Divisoria. Kasi mura ang bilhin. Mura. So, yung expression, God's expression in life, at ang sabi lang, it lives according to His purpose. Ang pamumuhay mo, araw-araw, kapag sa Diyos ka nagtiwala, ay ayon lagi sa purpose o mithiin ng Diyos. Lahat ng gagawin mo ay ayon lagi sa purpose o mithiin ng Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari sa iyo. God bless you. Samahan ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Sabi mo, natuto ka. Aalis na kayo sa bahay nyo, sasabihin mo sa mga anak mo, oy, tingin kayo sa bahay, ay, kanta na lahat, kamapit ko, oy. Okay lang sabihin mo, oy, ilang yung mga pito, huwag na sabihin nga. Because you are expecting something bad, something worse. Mga kapatid, negative thoughts yun. Negatibong pag-iisip. Ang tumpak at ang pag-iisip, kaya natin si Jesus. He is our perfect model as a believers of Christ Jesus. Kaya, si Kristo, pinalik tayo sa Kanya, patayin kayo kaibigan. Ano ang sabi? Natutulog lang. Hindi patay si Lazaro, natutulog. Kaya, after 4 days pa, sa kanyang pinuntahan si Lazaro na kanyang kaibigan.
Pero pagdating niya doon, bulok na. Nakakamoy na. Pero nasabi ni Jesus kay Maria, na kapatid ni Lazaro at ni Marta, na mahilig sa kusina. Ha? Si Marta na mahilig doon sa kainan doon at hindi nakikinig. Kaya hindi lumalago sa pananampalataya. Ha? Si Marta, di ba? Nung bumisita ang Panginoon sa kanilang tahanan, si Maria na kanyang kapatid na kinig. Nagreklamo si Marta dahil nandun lagi sa hall. Tulungan nyo naman ako. Pagkakita ako, wala kakainin ang pizza, wala kakainin ang kain. Kapatid, magtiis tayo kung wala kayong kainin. Ang mahalaga ay ang salita ng Diyos na pinakailangan mo. O pagkain mo Diyos na magtiwala sa Diyos at magpalaki ka ng Panginoon na nakahili mo at hindi mo sa iyong panalangin ay ibibigay. Nagkakasayahan, yung iba naman ay doon. Panay ang kusina, pinaakot pa. Dito na ka na. Huwag ka kumalo dyan, dumina ako. Okay? So mga kapatid, ganun yun. So, ano ang kailangan? What are the essentials? In our trusting God. Ano ang kailangan? Sabi po, the essential is first, number one, kailangan po tayong grounds for trusting God. Nakaugat. Nakakonect. Grounded to God. Sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang mga salita ko. John 15:7. Hingin niyo na ang inyong maitigan. Bakit hanggang ngayon wala pa kayong asawa? Sana nung akin ngayon. Walang kayong pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit walang power yun? Yung word na yun sa atin. Sabi kanina ba yun, pagtotoo lahat ng kanyang prayer request, answer prayer. Dahil pa kayo. Ha? Yun ang sabi ng Bible eh. If you remain in me, kung mananatili kayo sa akin, it means to say we remain in God because we have trust on Him. May tiwala tayo sa Kanya. Kasi kung wala kang tiwala, kaya iniwan mo yung asawa mo, wala kang tiwala sa Kanya. Ganun din sa Diyos. If you have trust in God, kahit anong mangyari, di mo siya ipagpapalit. Inaawit natin yun. Di kita ipagpapalit sa anumang bakit dito sa mundo. Pero sometimes pinagpapalit natin. Hanggang awit lang minsan. Sabi din, ipagpapalit. Pag nakakita na kung ano pinagpalitan Diyos. Kahapon may lang nakausap sa parte ng Middle East. Nalungkot ako sa kanyang binalita kasi yung napakatagal ng member ng El Shaddai, biglang lumipat sa iba. Sabi ko, anong dahilan? Bakit ganun? Ganyan ang tao nami-misplace ang trust. Pag ang tao na mali ang pagtitiwala, maaaring mong iwanan ng tunay na Diyos at ipagpalit mo siya sa iba. Maaaring magpalit mo sa kayamanan. Bakit? If we are lack of wisdom, if we are lack of knowledge about God, about the Bible, about Jesus Christ, ay pagpapalit mo siya. So kaya nga po nakaground po tayo, nakaugat tayo. It must be grounded, our trust in God. Sabi ng Bible, trust in God's power and strength. Kailangan tayo magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang lakas. Wala na bang ibang lalakas sa atin? Kung malakas yung bagyong dumating doon sa Tacloban, mas malakas ang Gusto. Amen! Sabi ng iba, ang lakas na bagyo. Nakita ko naman sa mga video, sa lahat ng mga talaga naman. Pati yung mayor ng, ano nga ba yun? Mayor nila doon. Yung Romualdez, di ba? Yung mayor. Pati yung asawang artista niya. Inawot yung kanilang bahay. Talagang umabot sila sa Quezon. Alam mo, nung nandun na daw sila, sabi daw sa patutuo nung in-interview sila,
Nung nabakbak yung Kisamin, ang daming mga daga. At ang sabi niya, sila pala'y ka-level lang ng daga na lumalangoy sa tubig, kasabay ng palagoy ng mga daga. Wala tayong magagawa, at wala tayong magagawa, wala tayong nagpagmamalaki, ano man ang ating kalagayan, marami man tayong pera, pag nawala ang ating tiwala sa Diyos, dahil pa tayo ng mga daga. Sa Exodus chapter 14, kung saan po si Moses ay pinangunahan ang mga Israelita nang sila'y tumawid doon po sa Red Sea. Nahati ang dagat dahil sila po ay pinalaya na ng mga Egyptians. Dahil sila inalipin ng Egypt ang mga Israelita. At na sila, maraming beses na sila na gustong lumaya. Kung ba'y pinapayagan, pero pagdadating ko sa malapit na sila na makalaya, muli na naman silang igagalan at muli na naman silang aalipin. Mga kapatid, dumating naman ang usap si Moses kay Yahweh. At si Yahweh na mismo ang nagsabing palalayakin sila. Alam niyo po, labis ang kanilang tiwala sa Diyos. Di tulad natin. Tayo minsan, ando na tayo sa dulo ng ating PC. Biglang lilipat ang paniniwala natin sa demonyo. Sa kahirapan ng buhay, dahil ang alok ng demonyo, kayamanang bigla. Kayamanang walang kahirap-hirap. Magnanakaw, tataya sa loto. Magsusugal. Sasali sa mga instant na money investment. Nangyari sa amin. Laki-laki ng mga tinutubo, pero after ilang saglit, naubos lahat ang aming mga nahipok. Bakit? Ay natangay na, biglang yaman. Pero mga kapatid, anong tinuturo ng Bible? Sabi ko rito sa verse 31. Umpisa ko sa verse 29. But the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on the right and on the left. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, His servant. Nang makita nila yung himalang yun, na ginawa dahil sila hinabol ng mga Egyptians, wala na, nandun na sila sa dulo ng baybay ng dagat, wala na silang tatakbuhan, wala silang pupuntahan, kung pwede silang i-capture nila. Pero nang ituon ni Moses ang kanyang tungkol na hati ang dagat dahil ng kapangyarihan ng Diyos, silang lahat ay nakatawid. At sila yung nagtulad sa kanila, tingnan sa mga ang dagat na magay ang lahat ng mga Egyptians na umahapis sa kanila. At dahil sa pangyayari ang sabi nila, na makita and when the Israelites saw the great power of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared. Nagkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. At ano nangyari? And the Lord feared the Lord and put their trust in Him. Sa Diyos na lang sila nagtiwala at hindi lang sa Diyos nagtiwala sila sa kanilang leader na si Moses. Pinagtiwalaan nila ang lingkod ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin! Ngayon, kanino ba kayo magtitiwala? Ha? Minsan may tiwala ka kayo sa Diyos, pero walang tiwala sa lingkod ng Diyos. Kaya minsan sinisiraan ang punong lingkod ng iba. Pinagpala na, pero pagkatapos magpalain, sisiraan ang lingkod ng Panginoon. Di ba? May mga taong ganyan. Ano nangyari kay Miriam, na kapatid ni Moses? Nang sila ay mag-usap ng kanyang isang kapatid,
Alam niyo, kinitong sila. Kinitong kasi sabi ni Miriam at Aaron, bakit sila lang ba yung si Moses lang ba yung tinawag ng Diyos? Kaya naman natin yan eh. Sabi ni Aaron at saka ni Moses. Di ba? Ano nangyari? Kinetong sila. Kinetong. Gusto niyo magkaroon ng ketong? Pag gusto niyo magkaroon ng ketong, siraan niyo yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga totoong lingkod. Ito ang hindi mo. Kaya, nakakaalam ng mga punong lingkod natin, pag pinasabihin nilang hindi maganda, ay naku po. Marami na nangyari. So, trust in God's power and strength. Exodus chapter 14:31, at ganun po sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Number 2, sabi ng Bible, trust in God's unfailing love. Not only His power, not only hindi lang doon sa kanyang kalakasan kung lakas, kundi sa kanyang walang kamatayan at walang hangganan pag-ibig. Ang pag-ibig ng tao may hangganan. Ang pag-ibig ng tao, mahal kita hanggat ikaw ay mayroong binibigay sa akin. Ganyan ang tao, bil mo ko, ha? Lahat. Mga kapatid, kaya anong nangyayari? Mahal ka lang kapag mayroong binibigay, kapag may napapakinabangan. Pero ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung tayo man ay wala, kung tayo aba, kahit anong laking kasalanan natin, He gave His only Son. May pagkawa sa atin na kanyang kapag na pag-ibig. He gave His only begotten Son, so that those who believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. And that is the unfailing love of God. Pagkiwalaan po natin ang walang kupas, walang hanggang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Exodus chapter 15, mga kapatid Kristo, sabi po ng Exodus chapter 15, mga minamahal. Ano sabi sa Bible? Exodus chapter 15, verse 13. Ito sabi ng Bible, pakinggan nyo. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Bakit? Yung holy dwelling nagre-represent doon sa pinuntahan nila ang lugar ng Canaan. That is representing heaven. Ang lupang pangako na pinuntahan ng mga Israelita nang sila'y tumawid sa ilog, sa dagat na pula, nang mahati ang dagat na yun. Mga kapatid, doon nakita nila ang walang kupas, walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ginawa ng Diyos yun dahil mahal ng Diyos ang mga Israelita. And remember, at the present time, we are the new Israelites. Kaya't mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. And finally,
sa kanyang kapangyarihan at lakas, sa kanyang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Mga kapatid, sabi ko ng aklat ng mga awit 115, sabi ko ng Psalm 115, mga kapatid, ito ang sabi ng Biblia. Psalm 115, verse 9 to 11. Ang sabi ng Bible, O house of Israel, trust in the Lord, He is their help and shield. O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and shield. You who fear Him, trust in the Lord, He is their help and shield. Siya raw ang ating tanggulan. Siya rin ang ating sanggala. Ibig sabihin, siya ang mag-iingat sa akin. Kahit anong mangyari, pag sa kanya ka nagtiwala, walang mangyayari, hindi maganda, lahat ay maganda mangyayari sa iyo. Isang naman sa Pilipinas, sa Pag-Father area, mayroon nakatahan na prayer partner. Halos tumpok na ang lahat ng bahay. Alam niyo, hindi siya natakot. Sa halip, inilaglag niya ang panyo at siya'y nanalangin. At habang lumalakas ang apoy, sabi niya, siya'y nagahad ng pagkukub ng kataas-taasan at nanatili sa kanila ng makapangyarihan. Baka pagsasabi sa kanya, Panginoon, magkatahanan, ikaw ang aking Diyos at Diyos tayo pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya pangalit sa among nabigyan. At kahit alam mo mabigat ang sala. Lahat na. Pag tinapos ko, baka mausap oras. Okay. So, alam niyo po, in short, mga kapatid, natapos yung Psalm 91 habang iniikot niya yung panyo, natira yung bahay nila sa gitna, hindi natulog. Bakit? Ang tiwala sa Diyos! Ang nagiging para sila iligtas. Trust in the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. Sa Diyos kayo magtiwala, mga kapatid. Pag kayo nagtiwala sa Diyos ang buong puso, mga kapatid, ang inaasahan nyo, magugulat kayo. Amen. Ang darating. Minsan noon sa aming bahay, ang haling tapat, sabi niya paano yan? Matagal pa yung inyong sweldo, paano yan? Wala tayong ganyan, sinasabi, Alam niyo, maya-maya lang, sabi ko, huwag kang mabalisa, pagtiwala ka sa Diyos, yung chapter 14 verse 1, lagi ang binabagit, huwag kang mabalisa, magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka kay Jesus. Amen. Ano mo, bago lang kami natatapos ng tanghalian, maya-maya, may tumigil na taxi sa aming tapat ng bahay. Alam niyo po ba, may isang sakong bigas at may mga grocery na dinala doon sa bahay. Bakit? Ang ating binubulong sa Diyos, narinig niya at gumagamit siya ng mga instrument. Salvation. Kung paano tayo iligtas ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang kaligtasan, ginawa na sa iyo ng Diyos. Hindi ko saan pa inaanap, hindi pagkanantipa, para kang paru-paro ng ligaw. Alam ba, hindi ka kaligtas, nandiyan ka na, niligtas ka na ng Panginoon, more than 2,000 years ago. At hindi mo na dapat hanapin, parang sinasabi mo, bakit pa may hinahanap ang iba? Nakuisip mo lang yun. Dahil walang tiwala pa tayo sa Diyos. Ilagak mo ang tiwala sa Panginoon, ilagak mo ang tiwala doon sa ginagamit ng Panginoon, tulad ng ginawa nila, nagtiwala sa Diyos, nagtiwala kay Moses bilang their leader. Yung mga nawawala ang tiwala sa ministeryo dito. Pagkatapos nilipat, sisiraan ang tulong lingkod. Wala yung tiwala nila sa servant of God, the man of God. Kaya ang nangyayari, tinutubuan ng kurikong. So, mahalaga yung pagtitiwala sa kaligtasan, Isaiah 12. Sabi ng Isaiah chapter 12, mga kapatid, ito ang sabi ng Biblia, Isaiah chapter 12, verse 2. Ang sabi ng Biblia, ganito, sabi niya, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Siya ang aking kaligtasan. Kapatid,
hindi ka mailigtas ng pera mo. Kahit anong dami ng iyong naipon, sabi ng Panginoon, sa isang binatang hangal. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi sa binatang hangal? Hangal! Mamayang gabi, kukunin ko na ang iyong buhay. Ano ang mangyayari sa iyong kayamanan? Nagbago ang isip. Mga kapatid. Bakit? Ang tiwala ng tao minsan sa kanilang kayamanan. Dahil lumapit yung Panginoon, yung binata na isa, dalawa kasi yan, isang binata, mayaman din yun. Sabi ng binata, Guro, ano pong dapat kong gawin ko pa magkamit ng buhay na walang hanggan? So, kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, alam mo na ba ang mga utos? Inisa-isa ang utos. Pagkapamatay, pamamalog na lahat-lahat. Sabi ng binata, Guro, nagawa ko na, natupad ko na po lahat yan mula pa sa aking pagkaba. So, ibig sabihin, religious, but not righteous. There are so many religious, but not righteous because alam nga nila, hindi naman ginagawa yung dapat gawin. May mga religious na gano'n, alam na lahat, pero hindi naman ginagawa. Alam mo yung magpapatawad, pero yung magpatawad. Amen. Amen. Alam niyo yung magpapatawad, pero yung magpatawad. Amen. Amen. Hindi naman, sa iba, no? Hindi man lahat na may religious, yung talagang religious and righteous. But there are so many religious but not righteous. They know the truth, but they don't live the truth. Hindi nila sa buhay yung katotohanan. Mga kapatid. Kaya ano sabi na pala ng kasulatan ng kapatid Kristo, pagtiwalaan natin ang Diyos at ang kaligtasan ginawa niya sa atin. Dahil pag tayo nagtiwala sa Kanya at sinabuhan ang Kanyang mga salita, ngayon din magaling na ang kansyon mo. Ay malaya ka na. Ngayon din ay answer prayer ka. Para sa mga isang mga Jesus, iyaalit sa isang mo at sa ilang ang kapatid. Nalipang ang mga open your heart. Sa letter of us, yes, to God. Ako magtiwala sa Panginoon.
nagawa na raw lahat. Subalit ang sabihin ng Panginoon, may isa ka pang dapat gawin. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilihan. Umalis siyang malungkot. Umalis siyang malungkot sapagkat ang tiwala niya ay hindi sa Diyos, kundi sa kanyang kayamanan. Huwag natin pagpapalit ang Diyos. Huwag natin pagpapalit sa ano. Minsan nagagawa natin na hindi ba nang mawasak ang pamilya, magkaroon lang ng trabaho at pera. Minsan ginusto pa natin masira at mawasak yung tahanan. Mawala yung asawa. Kaysa yung relasyon na nagre-represent sa pag-ibig ng Diyos. Mga pamilya nawasak, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil mas mahalaga sa atin ay trabaho, pera. Binalaghalaga natin yung relasyon, yung pag-ibig at pagmamahal. Ihingi natin sa Diyos yan ng tawad at magbalik loob. Nasa YouTube po yan. I-type nyo lang. Hong Kong Mission Explosion. Sa Hong Kong yun. Gusto nyo naman, yung ibang mga talk, kahit yung pangalan po ang Mr. Pino sa Google, Brother Rex America, yung po, lalabas yung mga talks nyo. Pati yung po. Okay, pagpalagi po tayo ng Panginoon. May the Lord God bless us all, now and forever. In the name of the Father, Father pa lang. Sa Father pa lang po ako. In the name of the Father, declaration of our faith that we believe in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito, financial blessing!